Hello, welcome to Kabayan Farming. For today's video, magpa-planting po pala tayo ng kalamansi at lansones. Ipapakita rin po namin sa inyo kung paano yung procedures na gagawin namin, kung paano namin sisimulan at pagkatanim ng kalamansi at lansones. Sa ngayon pala, papakalala pala sa inyo si Ryan Manggubat. Yan po yung contact number niya. Sa Talisay, Batangas po siya nakatira. Diyan po namin kinuha yung mga seedling ng kalamansi at lansones. Siyempre, bago natin muna simulan ang ating pagtatanim, simulan po natin sa panalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa blessing na pinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon. Kayo po manguna sa mga pagtatanim po namin, Panginoon, na maging masigla po, Panginoon, yung mga kalamansi at lansones. I-bless niyo po lahat ng gagawin namin, Panginoon. Kayo po ang manguna, Panginoon. Ano man gawain ng kaaway, plano ng kaaway, sisal at pinawasak sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Sa iyo lang na yung pinataas-taas lahat-lahat. In Jesus' name, Amen. Ang unang procedure po pala namin ay maglalahok po kami ng chicken manure. Ito po yung unang gagawin namin para pagkatanim po namin ng kalamansi. Meron na po siya kagad pataba. Shout out rin pala sa Ugly One, Pinay Farmer. Saka sa Work From Farm PH. Papasalamat po sa inyo kasi kung hindi sa inyo, sa mga post yung video, hindi po makakuha ng mga idea, tips, sa kadiskarte sa pagpaparm. Ito na po, nagsisimula na po yung kami maguhay at magtanim. Yung mga distansya po, ang distansya po pala namin dyan is 2.5 kada tanim. Ninaximize lang po namin yung space. Ayan po yung ginamit kong stick na yan. Sinukat ko na po yan sa 2.5 meters para hindi na po ako mahirapan na gumamit pa ng metro para magsukat na magsukat. Shout out rin po pala sa mga tsuhin ko na masigasig na tumutulong po palagi sa amin ng tatay ko. Siyempre, papasalamat rin ako sa tatay ko na sobrang masigasig sa pagtulong sa akin dito sa farm. Actually, siya lang rin po naiiwan yan sa pag-aasikaso ng farm, sa mga kambing, sa mga aso. Diba? Sobrang sipag ng tatay ko, no? Iba po yung sipag niyan. Iba, nagkakasakit po yan pag hindi po kumikilos, ganyan po yung kasipag. Nakalahati na po namin yung pagtatanim. Konting na lang po. Mga guys, baka may mga suggestion kayo. Comment down below na lang po ng mga suggestion nyo. Kung ano pong mas magandang diskarte, anong mas magandang abono, ano pong mas magandang gawin habang lumalaki po yung kalamansi sa lansones natin. Yan guys, malapit na matapos ang ating tinataniman. Bago matapos yung video ko, papasalamat po pala ako sa inyo sa walang humpay na panonood niyo po dito sa pagpaparm po namin kahit beginner pa lang po kami. Mga guys, mag-request din po pala ako sa inyo. Like and share naman po sa mga nakapanood nito. Abangan niyo po yung next video ko po kung paano po mag-abono ng kalamansi at lansones. Thank you for watching.